Sabi lang, ang tangkad naman ng babae nito. Tulis pa naman masyado ngayon. Sabi ni Mary, istoryahe. Sige Mary, magsalita ka. Ilan nakakatuig diri sa kuan Kingdom of Jesus Christ? Ay mga mag-20 na. 20 nakatuig. 20 years. 20 years. Nanay mo 12 pamilya? years as a worker. 12 years as a worker. 20 years. Na imong mga pamilya diri tanan. Dili ako lang. Ikaw lang. Kalo. O sa Bisaya diha. Ganun naka-decide po ka no? Naka-decide. Naka-decide mag-worker? Bago po ako. Matagal ako ng member. Young people ako sa una. Tapos, and every year kasi, we have a youth camp, like youth congress. So, once I attended it, I feel that I want this kind of life. I want to dedicate my life to God. Unsay pagtan-aw nimo kay pastor, iyang karakter? Ay, is the father actually. Si Rapist. pastor, napakabuutan si sir. Rapist daw ko, Mary. Is the father na he always looks beyond who we are, and pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil kay pastor. Na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspect sa kinabuhi. Nagpago jud mi. Ang Lagi hindi kay lang pastor. masyadong maintindihan, Mary, yung iba, yung disiplina, di ba? Mm. Ikaw, you ba undergone discipline also, di ba? Parts and ano yan siya, parts and partial sa kingdom. Oo. Na syempre may na panahon na magawa ka ng mga mistakes. So kailangan mo yan harapin. Pero pag magpakaubos ka, madali lang yan. Mm. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, dili jud ka madugay diri. Mm. Muna akong masulti. How about the accusations that being Bisaya. Bisaya mo yun. Bisaya na siya ba? ano yung Tagalog kayo? Tagalog. Para Tagalog kayo. makakaintindi. Nakaintindi po yung Tagalog? Opo. Okay. Ano po yung inyong masasabi doon sa mga accusations kay Pastor Kibuloy? Actually kilala namin yung nag-accuse kay pastor. Sa una kami na parang same batch kami, halos kasabay kami nag full time, halos kasabay kami nag-worker. So kilala namin sila. At unlike sa akin, more sila nagstay dito sa Pilipinas. Ako kasi nag-worker ako, nag-missionary ako abroad. So sila, araw-araw ang kasama nila si pastor. Ako twice a year lang ako uwi at pinakamatagal magstay ako ng 4 months. Which is every worker, kahit saan ka pupunta, our desire is to be here. Pero syempre dahil malaki ang gawain, pinadala kami sa iba't ibang bansa. So ang masabi ko lang na talaga, palad sila na kasama niya si pastor araw-araw. At kung masasabi nila na na-rape na sila 2012, 2013, bakit 2021 lang sila umalis? Which is hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik pa. At nagbalik-balik sila. Sabay kami umuwi sa Ukraine. Dalang parents. Nag-concert kami doon. Nag-invite sila ang kanilang parents dito. So, hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Anong panawagan mo sa kanila? Wala kami connection. Actually, nakakapagtaka kami na ano naman sila. Nagbago ang kanilang testimonya, nagbago ang kanilang statement. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statement nila. At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano po ang dahilan, ma'am? Iba-iba, nang gusto nila magkaroon ng pamilya, ayaw nila ng buhay ng missionary, ganyan. Gusto nila makipag-boyfriend, mag-lakwatsa sa labas. Ganyan. Nagsimula yan, Iba-iba na ang kanilang dahilan. nagsimula yan, Mary, nung Pandemic. nung pandemic, wala nang travel eh. Oo. Before pandemic, every year nagka-travel tayo eh. All over the world eh. So they are with us. Nung nagka-travel kami, masaya. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Amerika, punta ka ng iba't iba. Masaya. At saka, 5-star hotel, 5-star ang pagkain, lahat. Masaya yung,
Nung pandemic, stop na. Wala na. Doon medyo nakita ko nagbago na yung ano nila, temperament nila. Kasi siguro sabi lang malungkot ng buhay dito. Yeah, hindi man makalabas, hindi makakalakawat siya sa mall, hindi man magawa ng gusto nilang gawin siguro. So, yun pag-uwi nila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yon ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yun ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yun. Araw-araw kasama nila si pastor, nasasabihin nila rapist. Nagka-travel pa. Nakakaloka naman. Mamulitin ko na po yung tanong. Ilang taon po kayo nung napasok po dito? Ilan taon ako na-convert o nag Ilan? Pagpasok. Edad mo. Edad po nung siguro, first time na meet ko si pastor, 15 years old ako. ngayon. Wag na. Sinasikreto na. Sikreto na. Sige, grabe. Ma'am, pwedeng magtanong ulit. Ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naguhusga ngayon kay Pastor Kibuloy? Ang witnesses na galing dito, kami mga worker, kilala kami sa kanila. So, dapat para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila na lang mag-introduce at mag-invite na taga dito na mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements. At tinatago nila ng identity nila, nakilala naman namin sila. So, para maging fair, dapat pakinggan lang kami. So, all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, the ball in their hands to decide, But now, I think it's very unfair na parang they're trying to ruin Pastor's reputation. At nakikita namin yun sa mga video, sa Congress, sa testimony ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo na volunteer na magawa ng vlogs namin. Para, din namin, we will open up our sites so that people will have, two sides of the story. Paano ito nakakaapekto sa inyong pagiging member dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi naman naapekto sa amin kasi mula sa pagsimula pa lang na ministry, marami na mga akusasyon. Lalo na yun na global at very blessed talaga ang ministry. So napakamalaki ang gawain ng kingdom, international na, lalong-lalo mayroon ng sarili media. So, syempre, dahil sa friendship din ni Pastor kay Mayor, marami mga controversies. So, hindi yan maiwasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? Dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon na pwede gawin sa isang tao para maruin ang kanyang reputasyon at credibility. Yun ang masabi Playbook yan ng kabila. Hindi dumikit yung mga akusasyon na killer, murderer, land grabber, kulto. Wala yun eh. Pero ito, if they want to ruin your reputation, talaga yung gagawin, rape. Lalo na, minor, rape. Masakit yun. Tsaka didikit yun. O, ako, I don't care kasi I am standing where I am and I know who I am. Hindi ako naepektuhan. Silang naepektuhan. Silang lugi. Pero yung nakakilala sa amin dito, pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila lahat kung sino yun. We are not living in a cave naman eh. Wala kami sa kuweba eh. O, nasa TV, nasa lahat. Ay yung mga nakusa na yun, umawit pa sa aquarium, nagsosolo pa yun. Meron man na ang saya-saya. At 7 years, babalik-balik na. Balik-balik nila sa rapist. Napaka sila. Pinagpala naman. So what is your short in final message to there? Ay, sa nag-akusa. Sa nag-akusa. Yes. Ay,
wala na kaming ibang message. Actually, hindi na namin gusto na makarating sa ganitong punto. But they are the one who threw the first stone. So na yun, kami magdedepensa kay pastor. Yun. Na dapat malalaman talaga ng both sides of the story. At kung gusto nila if they want justice, then bring it to the court. That's the right place for them to receive justice. That's all.